Hello, what's up mga sangkay? Nako, ito na nga po mga sangkay. Ang mayor ng Tacloban ay nagsalita na nga po mga sangkay dahil nga po sa nangyari sa kanilang lugar. At dito mga sangkay talagang winalis si Kiko Pangilinan. Pag-usapan po natin ito. Anyway, bago tayo mag-umpisa sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow niyo po yung ating Facebook page. Okay guys, eto na nga po, itong si Alfred Romualdez, ang mayor po ng Tacloban, ay hindi na rin po nakapagpigil. Nagbitaw na rin po ng makahulugang salita, mga sangkay. Matapos po mangyari, yung paglusob mga sangkay sa kanilang eskwelahan, doon po sa Leyte o sa Tacloban. Ito po mga sangkay yung kanyang sinabi. Ayan. Sabi po niya, ang mahirap kasi may batas tayo na nagsasabi na ikukulong sila o ilalagay sila sa area of rehabilitation. But really? Yan na mga sangkay. Tinanong po niya, talaga ba? Alam niyo mga sangkay, kung sino po ang gumawa nito mga sangkay. Siyempre, sino pa ba? Yung nasa Senado, no, na bumabara-bara kay Robin Padilla. So ngayon, sabi po niya dito, if you go on the ground, who's gonna rehabilitate them? Kung pupunta ka sa ground, kung titingnan mo ang nangyayari, sino ba talaga yung ano? Sino ba talaga magre-rehab sa kanila? 'Di ba? Wala naman pong maayos na sistema. Do we have professionals to do that? Ayan. May mga professionals ba tayo para gawin yan, mga sangkay? Sabi po dito. Madaling gumawa ng batas. Sabihin, i-rehab sila. We don't even have facility for that. Nagulat din ako mga sangkay kasi ang akala ko mayroon. Wala naman pala. Kaya pala, nung tinanong si John Vic Remulla, tinanong po siya, mga sangkay, nasaan po yung ano? Nasaan na po yung sumugod sa eskwelahan ng Tacloban na may mababa yung edad mga sangkay, I think 14. Ngayon, sabi po ni John Vic, nandun sa kanilang bahay. Maya-maya binago ulit. Hindi, nandun pala sa sa center no ng DSWD. Hindi maintindihan kung asaan. You see mga sangkay, hindi klaro kasi nga po may problema po sa ating batas tungkol sa kanila. Hindi po malinaw. Kahit nga po yung pulis 'di ba? Sabi ng pulis, hindi po natin sila maaaring hawakan kasi walang batas na nagsasabi na po pwede. 'Di ba? So, anong gagawin nila ngayon? Ngayon, sabi po niya dito mga sangkay, dito sa region, ang alam ko, iisa lang ang psychiatrist. Kita niyo mga sangkay? Doon sa kanila, no? Doon sa rehiyon. I think ito po ay Eastern Visayas. Iisa lamang daw po. Wala nga tayong asylum dito. Saan mo ilalagay yan? Kita nyo na. So, anong nangyari? Ito dapat ang itanong natin sa mga mambabatas kay Larissa Hontiveros, kay Kiko Pangilinan, kay Erwin Tulfo, 'di ba na dati kontrang-kontra diyan sa batas na yan kasi kinakanlong itong mga ito, no? Imbis na turuan ng leksyon, kawawa. Alam niyo guys, kawawa yung pamilya po talaga. Naghihimutok, umiiyak pa, paano daw yung kanilang, yung mga pinatumba, 3 po ata yun, mga sangkay. Paano daw mabibigyan ng hustisya kung ganun-ganun lang? Tapos, di ba 2 yun, mga sangkay? Yung 14, yun yung may pinakamaraming binakbak. May pinakamaraming mga sangkay. Samantalang yung 15, saktuhan lang, isa lang po ata yun. Yung 15, ngayon mga sangkay, yun po yung dinidiin. Pero yung 14, ewan ko mga sangkay, ano nang nangyari? Wala nga tayong balita ngayon kung nasaan na po yun . Diba? So tagumpay siya sa kanyang plano. Ang nagmaniobra pa nun mga sangkay, yung 14. Yung 15, ayaw nga po niya . Halatang halata po sa usapan po nila mga sangkay sa chat box nung nag-uusap sila na ayaw po ng 15 ituloy. Natatakot mga sangkay. Nakailang beses po siya nag-alibay.
Kaya nga lang, mga sangkay, yung 14, masyadong expert, no? Tinuturuan pa niya ng batas-batas. Hindi daw sila masasakote. Susunod lamang po sila sa Juvenile Justice Act. Hindi po sila madadali. Pero ngayon, mga sangkay, anong nangyari? Tagumpay ang 14. Siya po ang may pinakamaraming binakbak doon po sa loob ng paaralan. Pero po, mga sangkay, siya po ang ligtas. 'Di ba? Kaya nakakalungkot, mga sangkay. Ito, pakinggan po natin itong sinabi ni Romualdez. Ang bihira kasi, nakakalungkot itong nangyayari, no? Bakit hindi ito nagagawa ng solution? Silang birth certificate at ID. Pinapakita ka agad sa polis pag inuhuli sila. Oo, na hindi mo pwede kami galawin. Pwede nila i-demanda yung polis. O, kita nyo, mga sangkay? Aware yung mga ito na hindi sila pwedeng hawakan ng mga pulis. You see, ito po yung revelasyon ni Mayor Alfred Romualdez na kahit yung pulis, hindi po nila alam o hindi po nila madali. Kasi alam po, marurunong sa batas. Marurunong sa batas, mga sangkay. So, kahit i-turn over mo sa DSWD, to do what? To be rehab, hindi. In fact, ang nangyayari dyan sa Bahay Pag-asa, pag may mga nilalagay namin sa Bahay Pag-asa, tumatakas sa gabi. Kita nyo? Ay, naku po, mga sangkay. Sana naman po, himasmasan si Kiko Pangilinan at saka si Risa yung Ontiveros. Okay? In fact, there was one that we put in Bahay Pag-asa, tumakas, and he stabbed somebody to death. Ngayon, mga sangkay, ayan to, yung komento ng taong bayan. Tama si Romualdez, talagang magkakaroon ng revenge yan. Justice was not served, so they might put justice in their hands. Ako, mga sangkay, mga waray yun eh. Naniniwala ako na ganun po talaga mangyayari. Kaya nga ngayon daw, mga sangkay, yung mga magulang nun, tumakas na, pumunta ng Metro Manila. Kasi I'm sure, sila na po yung target ng mga waray dun. Alam po natin yan kung gaano po katapang yung mga waray, mga sangkay. No? Hindi po, naku po, mahirap na lang magsalita. Taga doon ako, mga sangkay. Waray ako eh. Kaya nga po, ilalagay po talaga nila sa kamay. Kasi walang justice eh. Walang, yung natin, batas, wala naman pong kwenta. Kasi, imbis na bigyan ng hustisya, kukup-kupin pa mga sangkay. So, anong gagawin ng mga tao doon? Mga waray pa naman yun. Natural, ilalagay na po nila sa kamay ang kanilang hustisya. 'Di ba? So, anong gagawin? Gulat na lang po tayo. Baka bigla na lang po yung bumulagta, no? Makita na lang sa kalsada. Kasi I'm sure, hinahunting na po yan ngayon, mga sangkay. Okay? Well, ano po ang inyong opinion? Comment down below. Huwag niyo pong kalimutan na subscribe yung ating YouTube channel. God bless everyone.